walang, ang mga ospital ayaw na tumanggap ng guarantee letter dahil wala na raw pambayad ng PhilHealth. So ano kalokohan? I mean, ano pa ang kailangan natin gawin? Kaya nga sinasabi ko sa ating Pangulo ngayon, Pangulong Marcos, hindi naman kalabisan po siguro. Nagingin ko sa inyo, hindi naman kayo bababa. Gawin nyo na lang po ang tama. Sundan nyo lang ang patas, sundan nyo lang ang salili ang patas. At yun din po ang aking panawagan sa ating mga babae. Issue. So ito yun eh. Sabi niya gano'n, He has shown you, O mortal man, what is good. This is what is good. And what does the Lord require of you? You politician, tayo mga religious leaders, tayo mga citizen ng bansa. Atin to, ito sana daw ang gawin. Number one is to act justly, di ba? Act justly, dapat may justisya. Yung justisyang late, justisyang denied yun eh. Sana bilisan. Sana po bilisan. Kasi pag na-late po ito, tatamaan ng justisya, hindi na i-deliver. Pangalawa is to have mercy. Maawa, kasi madami nang namamatay. Madami nang nagugutom. Ang Noche Buena natin, 500 na lang, di ba? So ang liit na ng value ng Pilipino, wala na tayo mabibili sa 500. At sana ka mga kung may 500, wala namang 500 eh, di ba? So ano bibilin? Pangatlo, is to walk humbly. Sana magpakumbaba. Di ba? Huwag na magyabang. Kapag ginawa natin ito, maibibigay natin yung tamang services. Because politics is about tamang services na ibibigay ko sa tao. That is politika, paglilingkod. So kung tatlong ito ay napaka-importante. Kaya magandang may boses nawa ang gobyerno o ang hari o ang presidente na mga non-partisan. So wala po kaming goal na oust this, oust that. Hindi na po, wala na po napatunayan si oust. Nagpapalayas na ng Pilipino, hindi po. Mag-deliver ang present government ng maayos na services sa loob ng 3 taon, pagkatapos na kanilang tenure, that is true repentance. Pag ginawa ito, maiibsan tayo, mawawala ang galit, sasaya ang Filipino, at tayo ay magdiriwang. We will praise God, sabi natin, God, truly you are good sa aming bansa, sa aming bayan. Thank you. Okay? Oh yes, please. Fred Salcedo po, dito po yung address ko lang po kay Pastor. Okay, Father. Sir, are you saying yung nangyari 50 years ago, panahon ng father niya, and people are asking for the ousted of the President Ferdinand Sr. Are you saying that all is blessed by our Almighty? Kasi nagkaisa tao eh. Ang tanong ko, after the ousted of Ferdinand Marcos, tingin nyo nagkamali ang Panginoon at nakalagay itong mga ito. At lalong lumala ang corruption until now, for so many years, for the decades. Ganda pong tanong yan. Ang Diyos po ay napakalinaw, hindi siya nagkakamali. Binigyan ng Diyos ang Pilipinas ng pagkakataon. Fresh start. So, hindi Diyos ang nagkamali, ang tao ang nagkamali. Kasi sa halip na ako, inabot ko po yan eh. EDSA 1, EDSA 2, inabot ko yan. Nandun ako sa EDSA noong February. Merong magandang tinitingnan ng Pilipinas. Kaso, in-squander natin eh. Diba? Yung in-house natin, supposedly wicked, ang bumalik, mas gutom. Hindi Diyos ang may problema doon. Yung mga tao na binigyan ng pagkakataon, EDSA 2, nandun din ako sa EDSA noon. Na-witness ko yan. Kaya sabi ko, hindi talaga tao na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kasi ang kalooban po ng Diyos, ang Pilipinas talaga, naniniwala ako mahal ng Diyos. Kaya mapinayagan niya na mawala yung matanda at pumalit ng bagong government para magkaroon ng panibagong start. Pero ito po ang bottom line. Spiritual po ang problema ng Pilipinas. Hindi economic, hindi politics. Kasi pumalit, bankrupt din spiritually. Tapos ito na naman, EDSA 2, gano'n na naman. Mas gutom yung pumalit. Sino po nag-ano sa ano? Kasi naging revolutionary government eh. Opo. Isn't that the justice system? Kapatid, balik po tayo sa Bible, no? Every time ang Israel ay tumatalikod sa Diyos,
Pinapayagan ng Diyos na magkaroon sila ng malupit na hari. Yun ang judgment. Kaya ako, I believe, hindi ako ADS. Si Presidente Duterte ay judgment sa Pilipinas. Sa dami ng poser, addict, corrupt. Pinapayagan ho yun eh. Ganon din ho ang nangyari dito sa Pilipinas. Every time na tayo ay tumitigas ang ulo, ang Diyos, ang daming calamity, ubos ang alphabet sa bagyo, lindol, brownout, economic collapse. Kasi nga ang tigas ng ulo natin. So hindi ho nagkakamali ang Diyos. Sabi ho ng Bible, ang Diyos mismo nagsabi, walang gobyerno na hindi niya pinayagan, na hindi siya nagtatak. So nilagay ng Lord, Ori, Vidal Ramos, lahat ho yan, ang Diyos ang pumayag niya. Pero tinitingnan ng Diyos, ano ang gagawin natin sa mga bagong pagkakataon na binibigay ko sa inyo. The same with Israel. Pastor, are you saying na Cory Aquino is anointed by our Almighty? Opo. Sino nagkamali? Yung kanyang mga apostoles? Wala akong kailangan ko yung gusto. Yung kanyang kabinete? Ay, Yung yun. kasi nag-start yung Malamang rapat eh. malamang po. No, now, itatanong ko kay Atty. Belica. Kayo po nakaupo ng panahon ng past administration. Naramdaman ng tao yung ganda ng pamamalakad. Pero maraming sumusuway. No, sabi nga ni Pastor tao nagkakamali. Naluklok ngayon itong ating bagong administrasyon. Do you think yung ating justice system gumagana o puro press release? Gumagana pero palpak. Kaya gumagana o press release eh. Mas marami po kami lumalabas ngayon para press release. I'm not to anyone kaya ang sinasabi ko lang po kasi dati po, kung meron, di nawawala talaga yung pinabanggit nyo kanina na corruption eh. Pero ang tanong, yung pagkakaiba ng corruption dun sa rampant. Hindi. Kaya naman tayo nandito. Kaya napunta ang bayan natin sa ganitong sitwasyon. Kaya nga, inaano ko sa inyo eh. Tanong ko sa inyo kung sakaling mawala itong nakaupong presidente. Sa palagay nyo, sino naman kaya ang dapat ilagay? At para ma-prevent yung rampant talaga. Aminin na natin, talagang grabe. Ako, I'd like to leave the answer to the Filipinos in 2028. Manalangin kayo at pumili kayo na tama. Huwag na yung tao. Kasi maano tayo sa kung sino mang tao, di ba? So, darating yan. Pero ngayon, huwag muna yan ang ating pag-usapan dahil maghihiwa-hiwalay tayo dyan. Walang gagawin kasi. Kahit na sino ang pumalit dyan, ito ang problema natin eh. Kahit na sino ang pumalit dyan, sino bang di corrupt? Sino bang walang kasalanan? Sino di nagkamali? Lahat naman eh. Lahat ang tumatanggi. Pero lahat nagkamali. So what is our guarantee? We have no guarantee. Our guarantee is God's Word. Lahat ng ipinagbubuto natin na nakaraan, puro mga ganda yung pinangako niya. Pero who would have known na ganun pala ang mangyayari at ganito pala ang mangyayari? So what am I saying here? Anong garantiya para panawalaan nyo kami? Tanong sa akin kanina. Di ba ko kami panawalaan nyo? Panawalaan natin dito yung salita ng Diyos. Pag hindi kayo nagbago, sumpa ang aabutin nyo. Tapos, sino sisisihin? Wala tayo lahat. Pag umupo ka na ho kasi dyan, sa gobyerno, sa politika, pag umupo ka na dyan, nakahawa ka na ng pera kapangyarihan, ang dami nagbabago eh. Ang dami nagbabago. So yun ang nagiging problema natin. Nung tumayo ang mga politiko, pagagandahin ko ang buhay nyo, nung umupo na sila, gumanda ang buhay nila. So, yan ang problema natin. So, kaya ho tayo na sabi natin, we need to repent, magsisi, para kung sino man ang umupo dyan, sana gawin nila ang sinabi nila at matakot sila sa Diyos. In fact, yung man ako po dyan, matakot naman po kayo sa Diyos. Diba? Alam na naman namin na hindi kayo takot sa tao eh. Matakot naman po kayo sa Diyos dahil ito po ginagaransyahan ko. Pag hindi ho nagbago ang mga masasamang opisyal ng gobyerno natin ngayon, next year, patong-patong na delubyo, bagyo, lindol, at political insecurity
ang mangyayari sa ating bansa. Lalong hihirap ang bansa, aalis ang investment, hanggang hindi ho kayo tumatalima sa tawag ng Panginoon Diyos sa sumusunod sa batas na ating pamumuno. Thank you.